Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva at shoutout kay Ronald Gutierrez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2181 hanggang 2185. Kwalipikado ka bang magsalita? Shen Yan tumakbo malamig na boses sa Aaron's Cold Away. Napakalinaw niya na si Chen Tiexen ay nagdurusa sa paglabag ni Huang Xiaoyong sa hangganan, at sinasadya ni Han Sanchen si Chen Tiexen na pumunta sa problema ni Huang Xiaoyong. Hindi ba ito nakakahiya kay Chen Tiexen? Nag-aatubili si Aaron na ikan-away ang kanyang kamay at sinabing, akala ko lang gustong ipaghiganti ka ng kapatid mo. Mukhang hindi siya nangangahas, kapag wala akong sinabi. Biglang tumalikod si Chen Tiexen at hinawakan ang leeg ni Aaron na may nakakamatay na mukha. Namumula ang kanyang mga mata at sinabi niya, Aaron, naniniwala ka bang pinatay kita? Si Han Sanyi ay mukhang walang pakialam. Kahit si Huang Xiaoyong ay hindi nangangahas na pumatay ng tao sa publiko, lalo pa si Chen Tiexen. At kung talagang maglakas loob si Chen Tiexen na patayin siya, mas mabilis na matatapos ng Aaron ang buhay ni Chen Tiexen. Bagamat ang Aaron ay nolisan na ngayon ng Red Eye Jade Python at ang kanyang lakas ay wala sa sukdulan nito, walang problemang harapin si Chen Tiexen, isang mahinang tao sa mundo ng dalawang lampara. Chen Tiexen, ikaw lang ang may lakas ng loob na atakihin ako. Hindi ka ba nalulungkot, at naglakas loob kang patayin ako, sa harap ng napakaraming tao? Aaron Wei. Galit na galit si Chen Tiexen, ngunit sa wakas ay pinakawalan niya si Han Sanchen. Ang pagpatay sa mga tao sa publiko ay isang sunog. Hindi siya maglakas loob na sirain ang kanyang kinabukasan sa salpok. Sa oras na ito, ipinakita ni Chen Yanran ang kanyang intensyon na pumatay. Noong una, gusto niyang gamitin ang komperensya ng pangangaso para wakasan ang buhay ni Aaron. Ngayon ang kanyang ideya ay mas matatag. Hindi nagtagal, lumitaw si Huang Hui. Bilang Panginoon ng lungsod ng Longyan, natural para sa kanya na mag-utos sa mga mahahalagang kaganapan tulad ng pulong sa pangangaso. Matagal na yata kayong naghihintay. Ayoko nang magsalita ng kalokohan. Sana makabalik kayong lahat na puno ng kargada ngayon. Tara na. Sa mga salitang ito, nagsimulang sumugod ang karamihan, at lahat ay gustong makakuha ng unang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, walang maraming kakaibang hayop sa labas ng kabundukan ng Longyan. Kung late ka pumunta, natatakot ako na hindi mo sila makita. Kasama rin si Chen Tiexen sa karamihan. Sa oras na ito, hindi siya nakakaramdam ng superior sa harap ng Aaron. Para siyang gutom na pulubi. Nang makita ang steamed bread sa malayo, gusto niyang ipaglaban ang kanyang buhay. Ngunit si Chen Yanran ay hindi nag-alala, dahil hindi niya sinasadyang manghuli ng mga hayop, ngunit upang makahanap ng pagkakataon na patayin si Aaron. Si Huang Xiaoyong, isang master ng 4 na ilaw, ay hindi rin nag-aalala, dahil karamihan sa mga tao ay naghahanap lamang ng kakaiba, hayop sa labas ng bundok ng Longyan. Gayunpaman, mayroon siyang lakas upang lumalim. Mas kaunti ang mga kakompetensya, at walang silbi ang pagmamadali. Chen Yanran, sumuko ka ba sa simula? Si Huang Xiaoyong ay malapit na muli kay Chen Yanran. Makikitang malaki ang reklamo niya sa usaping ito. Kung hindi niya ipapakita ang kanyang superioridad sa harap ni Chen Yanran ng walang katapusan. Gayunpaman, naiintindihan ang damdamin ni Huang Xiaoyong. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pagtugis kay Chen Yanran ay maraming taon na, at ang mga tao sa lungsod ng Longyan ay alam ito ng lahat,
ngunit ang kanyang mga paghihirap ay walang resulta, at siya ay gumawa ng maraming biro. Ngayon, makatwiran para sa kanya na buksan ang 4 na ilaw at ipakita ang kanyang kapangyarihan. Hindi ba ako pwedeng pumunta ng mas malalim sa kabundukan ng Longyan na tulad mo? Kakaunti lang ang mga kakompetensya doon. Bakit ako mag-aalala? Sabi ni Chen Yanran. Ikaw. Saglit na natigilan si Huang Xiaoyong, pagkatapos ay tumawa siya at sinabing, Chen Yanran, wala ka talagang kaalaman sa sarili. Hindi ka ba natatakot na mamatay sa kabundukan ng Longyan? Ano bang pakialam mo kung mamatay ako o hindi? Sabi ni Chen Yanran. Ang buhay at kamatayan mo, syempre, walang kinalaman sa akin. Sa tingin mo ba tulad ng dati ay may pakialam pa rin ako sa iyo? Naghahanap lang ako ng pagkakataon para kutsain ka. Natatawang sabi ni Huang Xiaoyong. Itim at asul ang mukha ni Chen Yanran. Kung gaano ito kakulit. Dati ay hindi niya pinapansin si Huang Xiaoyong, ngunit ngayon ay nararamdaman niya na hindi siya makatayo. Tinitigan ni Aaron si Huang Xiaoyong at sinenyasan siyang umalis dito. Saglit lang siyang babae. Bakit mag-abala na makipagtawaran ng labis? Sa sobrang takot ni Huang Xiaoyong ay tumakbo siya palayo sa kanyang kabayo. Hindi siya nang ahas na suwayan ang utos ni Master. Pagkaalis ni Huang Xiaoyong, tumingin si Han Sanguang kay Chen Yanran. Ang intensyon ni Chen Yanran na patayin siya ay matagal nang naramdaman niya, at ang komperensya ng pangangaso na ito ang pinakamagandang oras. Ngayon ko lang narinig na gusto ni Chen Yanran na pumunta ng mas malalim sa kabundukan ng Longyan. Sa kanyang lakas, imposibleng makipagsapalaran sa mga lugar na iyon. Kaya ang tanging paliwanag na naiisip ni Han Sanchen ay gusto siyang patayin ni Chen Yanran, kaya pumunta siya. Kailangan bang kumuha ng ganoong kalaking panganib para patayin ako? Naisip mo na ba na maaari kang mamatay sa kabundukan ng Longyan? Direktang sinabi ni Aaron kay Chen Yanran na dahil dumating na ang mga bagay sa yugtong ito, hindi na niya kailangang itago ang kanyang hula. Aaron, kailan mo nalaman na gusto kitang mamatay? Tinanong ni Chen Yanran si Aaron. Noong binanggit ni Han Sanchen ang bodyguard noon, naramdaman ni Chen Yanran na nalantad ang kanyang plano, ngunit hindi niya maisip kung bakit alam ni Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang plano ay siya lamang at ang kanyang kasambahay ang nakakaalam, at ang katulong ay talagang imposibleng sabihin kay Han Sanchen ang tungkol dito. Mula nang magising ako, mahinang sinabi ni Han Sanchen, ang dahilan kung bakit mo ako pinakasalan ay dahil nakita mo akong nakoma at hinayaan mo akong madamay. Ngunit kapag nagising na ako, naging unstable factor ito. Kaya gusto mo akong patayin. Pero nag-alinlangan ka sa isyong ito at sinubukan mong tingnan kung may use value ba ako. Siguro sa pagkakataong ito, pagsubok din ito, isa lang itong pagsubok sa buhay ko. Napanginig si Chen Yanran sa pagsusuri ni Aaron. Hindi niya inaasahan na ang kanyang plano ay nasuri ng lubusan ng Aaron. Paano nagkakaroon ng ganoong pakana ang gayong hamak na mukhang lalaki, ngayong nahulaan mo na, bakit mo gustong sumama? Naguguluhang tanong ni Chen Yanran, hindi ko pa nararanasan ang pangyayaring ito. Natural, gusto ko itong maramdaman. Ang panganib naman, hindi ka pa ba? Be nice to die with you. Tumawa si Aaron, kilala niya si Chen Yanran na napaka-exclusive sa kanyang sarili, kaya sinasadya niyang sabihin iyon, para mainas kay Chen Yanran. Kailangan kong sabihin na ang layunin ni Han ay nakamit. Isipin at Aaron isa na mamatay. Chen Yanran puso talagang ilang disgust, siya ay Miss Chen, paano na may isang basura na mamatay ng magkasama. Gayunpaman, matagal nang naisip ni Chen Yanran na kapag nakatagpo siya ng isang makapangyarihang halimaw, tatakbo siya ng walang pag-aalinlangan. Hanggat hinaharangan siya ni Aaron, lagi siyang magkakaroon ng higit na sigla, kapag namatay ka, bibigyan kita ng 2 patpat ng insenso bilang aking pakikiramay, sabi ni Chen Yanran. Malapit sa kabundukan ng Longyan, maraming tao ang nagtitipon sa mga pangunahing lungsod, at ang tanawin ay mas kahanga-hanga. Karamihan sa mga tao ay naghahanap ng mga bakas ng mga kakaibang hayop sa labas ng kabundukan ng Longyan. Hindi nakakagulat na mahirap para sa Animal Control Division na magpakita. Kahit may mga kakaibang hayop sa labas, matagal na silang takot magtago. How dare they show up? 99% ng mga tao ay babalik ng walang tagumpay. Sinabi ni Han na may buntong hininga, kung gusto mong maging isang animal master para maisulong ang iyong posisyon, ngunit hindi ka maglakas loob na makipagsapalaran, ang mga taong ito ay maaaring matulog din sa bahay.
We all want to take a chance. Walang makapagsasabi kung kailan darating ang swerte, sabi ni Chen Yanran. May tanong akong gustong malaman. Kapag may lumitaw na kakaibang hayop, ano kaya iyon? Ipaglalaban ba ito ng mga taong ito? Ang Aaron ay isang kahangahangang tao. Naaalala ko ang pinakamalubhang taon kung saan higit sa 1,000 tao ang namatay at nasugatan sa isang ilaw, para lamang sa isang 2-star na hayop. Paliwanag ni Chen Yanran. Tumanggo si Aaron, ngunit may ibang pagdududa sa kanyang puso. Tanong niya, hindi ba hunting meeting, kaya hindi ka makakarating para makahanap ng kakaibang hayop? Of course, but as you can see, most of the people here are not strong. They dare not act alone. Compared with the temptation of status, life safety is more important, sabi ni Chen Yanran. Ang Aaron ay hindi maaaring tumawa o umiyak. Sabi nga sa kasabihan, hindi niya kayang magkaroon ng lobo kasama ang kanyang mga anak. Ang mga taong ito ay lahat ay umaasa sa pay na bumabagsak mula sa langit. Paano mangyayari ang ganitong magandang bagay? Mukhang napakaraming pangkaraniwan na mga tao sa mundo ng Xuanyuan, tulad ng lupa. Kung ikukumpara sa kanila, hindi sila namumukod-tangi. Mayroon lamang silang higit na mataas na kondisyon ng paglilinang, kaya't mas malakas sila kaysa sa lupa sa paglilinang. Matapos ang mas malalim na pag-unawa sa mundo ng Xuanyuan, nalaman ng Aaron na hindi ito isang lugar na dapat katakutin. Ito ang uri ng traksayo na naramdaman niya sa lugar na ipinagbabawal ng Apocalypse bago ito naging dahilan upang mas bigyang pansin ito ng Aaron. Saan nanggagaling ang pakiramdam na ito? Ito ay isang bagay na kailangang malaman ng Aaron. Ang hanay ng bundok ng Longyan ay nahahati sa 3 layer, na may paligid, gitnang lugar at core. Sa pangkalahatan, 99% ng mga tao sa paligid na lugar ang nang-ahas na pumasok, habang 1% lamang ng mga tao sa gitnang lugar ang nang-ahas na pumasok. Kung tungkol sa core area, walang nakapasok sa loob ng maraming taon. Para sa tunay na malalakas, ang mga kakaibang hayop sa hanay ng bundok ng Longyan ay hindi nila pinansin, at ang mas kakilakilabot na madilim na kagubatan ay ang lugar na gusto nilang sakupin. Kapag nakasakay sa Huangshao yung patungo sa kabundukan ng Longyan ang sentral na channel, maraming tao ang naglabas ng inggit. Dalawang magkasunod na sitwasyon ang nalampasan ni Huangshao yung. Nahulaan ko na napupunta siya sa Central District. Hindi nakakagulat. Ang lakas ng 4 na ilaw, mag-aaksaya ba sila ng oras sa periphery? Kung papayagan si Huangshao yung na maging isang animal master, walang sino man ang makakayanan ang posisyon ni Huang sa lungsod ng Longyan. Dati gusto ni Huangshao yung si Miss Chen, pero hindi siya pinapansin ni Miss Chen. Naging kamag-anak siya ng basura. Hindi ko alam kung nagsisisi ang babaeng iyon ngayon. Espesyal na tiningnan ng Aaron si Chen Yanran. Wala siyang masyadong emotional fluctuation. Mukhang psychologically prepared na siya. Ang daanan ay isang natural na landas sa pagitan ng dalawang bundok. Pagkapasok ni Huangshao yung, sinundan siya ni Chen Yanran. Aaron lang ang masusunod. Bagamat gusto siyang patayin ni Chen Yanran, alam ni Han Sanchen na hindi siya mamamatay dito. Hindi ba ito si Chen Yanran? Gusto pa niyang pumunta sa Central. Ang lakas lang ni Chen Yanran. How dare she die? Sino ang lalaking sumusunod sa likod? Siya ba ang malakas na katulong ni Chen Yanran? Nakikita ito ng mga tao. Nahulaan, mas interesado tungkol sa pagkakakilanlan ni Aaron. Pagpasok sa Central District, kung wala silang lakas ng si Dengjing, madali silang mawawalan ng buhay. Sa makatuwid, sa kanilang pananaw, dahil naglakas loob si Chen Yanran na pumunta, dapat mayroong isang bagay na maaasahan. Aaron, isang kakaibang mukha, ay dapat na maging isang malakas na isa sa kanila, na kung saan ay isang bagay ng kurso. Ngunit hindi nagtagal, may nakakilala sa Aaron. Kung tutuusin, maraming tao ang nakasaksi sa hitsura ni Chen Yanran para sa Aaron noong siya ay nasa Tailed Beast House noong araw na iyon. Yung taong yun, hindi ba asawa ni Chen Yanran yun? Asawa, siya ba ang nagpakasal kay Chen Yanran? Hindi ba ang chismis na sayang lang siya? Lahat ba ay peke? Panipi-panipi. Siyempre totoo. Narinig ko sa mga katulong ng mansyon ni Chen na sayang talaga siya. Nakakapagtaka talaga kung bakit siya dinala ni Chen Yanran sa gitna, distrito. Hindi ba't ang dalawang taong ito ay gustong mamatay sa pag-ibig? Lahat ng uri ng haka-haka ay lumundag sa karamihan. Ang ilang mga tao ay nagsabi na ang Aaron ay maaaring nagtago ng kanyang lakas,
habang ang iba ay nagsabi na si Chen Yanran ay gustong mamatay kasama si Hansani sa gitnang distrito. May ibang nahulaan ang punto. Iniisip na gustong gamitin ni Chen Yanran ang laro para patayin ang kanyang asawa, kaya pumunta siya sa Central District. Noong una, medyo hindi mapalagay si Huang Xiaoyong. Kung tutuusin, ang Central District ay isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Walang nakakaalam kung anong uri ng kakaibang hayop ang kanyang makakaharap. Kung sakaling malas, kailangan niyang panagutin ang kanyang buhay. Gayunpaman, matapos makita ang Aaron, nadama ni Huang Xiaoyong na mas ligtas. Sa kanyang opinyon, hanggat mayroon siyang master, kahit na ang pagpunta sa core area ng Longyan Mountains ay hindi magiging mapanganib. Si Huang Xiaoyong, na sumuko sa pagsakay at hindi nang ahas na maglakad ng masyadong mabilis, ay sadyang bumagal at naghanda na sumama sa Aaron. Si Chen Yanran ay natural na ayaw sumama kay Huang Xiaoyong. Pagkatapos ng lahat, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang subukan ang lakas ng Aaron. Kung talagang sayang siya, dito siya papatayin. Natural, ang ganitong uri ng bagay ay hindi maaaring umiral sa mga nanonood. Huang Xiaoyong, ikaw ang Panginoon ng 4 na kaharian ng Lampara. Kung gusto mong sumama sa amin, mawawala ba ang iyong pagkakakilanlan? Sinadya ni Chen Yanran na pasiglahin si Huang Xiaoyong. Chen Yanran, dapat ikatuwa mo ang 4 na ilaw na protektahan ka, nakangiting sabi ni Huang Xiaoyong, hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Mas mabuting ikaw na mismo ang pumunta sa halimaw. Sinabi ni Chen Yanran, hindi. Matigas na tumanggi si Huang Xiaoyong, at sinabi, gusto ko ang buhay na buhay, hindi gusto ang aksyon ng isang tao, at protektahan ang mahina, ay dapat gawin ng aking malakas. Sumimangot si Chen Yanran at pumasok si Huang Xiaoyong. Natatakot akong magbago ang kanyang plano. Ngunit kung hindi pupunta si Huang Xiaoyong, ano ang magagawa niya para pilitin siya? Si Han Sanchen ay nagsasaya sa kanyang puso. Hindi pinoprotektahan ni Huang Xiaoyong ang mahihina. Malinaw na siya ay nagkasala at natatakot, kaya siya ay lalakad kasama niya. Paano masasabi ng lalaking ito na nasa Four Lamp World siya ngayon? Wala man lang siyang lakas ng loob. Nag-alinlangan si Han Sanyo kung maling desisyon na tanggapin siya bilang apprentice. Maasahan ba ng isang mahiyaing apprentice na gagawa siya ng magagandang bagay? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!